nako, ay nagsisisi na. Humihingi ng tawad. Nakukonsensya na si Sara Lustay Duterte dahil dito sa pagnanakaw niya ng pera di umano ng taong bayan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Mga kaibigan, kakaiba ho ito. Sa bagay yung malapit na ang Holy Week. Malapit na ang mahal na araw. Dahil kakaiba ho itong ibabahagi ko sa inyo. Usapang pag-nilay-nilay. Nilay-nilay ba ang tawag doon? Dahil sabi ni Sara Lustay Duterte, siya ay humihingi ng tawad. Pag humihingi ka ng tawad, ay nandiyan yung pagsisisi. Nandiyan yung konsensya. Kinokonsensya ba ito? Aba, may konsensya ba naman ito? I-like muna natin ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Please subscribe my YouTube channel. Grabe yung pagsisisi ito. Magugulat kayo sa paghingi ng tawad ni Sara Sayad Lustay Duterte. Sapagkat dito ay napakarami ang hiningi niyang tawad. Sa palagay mo ba, Sara Lustay Duterte, ay tama ang paghingi mo ng tawad? Ay gusto ko munang kunin ng inyong panig bago ko po ibahagi sa inyo itong mga banat ngayon. Pag nilay-nilay, na konsensya na itong si Sara Duterte, gusto ko munang hingin ang inyong panig. Kayo po ba ay naniniwala dito sa paghingi ng tawad ni Sara Sayad Lustay Duterte? In reaction sa comment section, karapatan niyo hong magbigay ng anumang public opinion. Eto! Ang lahat po ay mayroong hangganan. Ang lahat ng tao ay mayroong konsensya. Ang lahat ng tao ay nagsisisiho. Katulad nito ni Sara Lustay Duterte, pinagsisisihan ang pagkuha niya ng pera ng taong bayan. Pagnakaw di umano to ito, para maniwala po kayo. Huwag niyo pong kaligtaan panoorin ang vlog na ito. Nako, ito na po mga kaibigan. Marami na kalalabas lang ng balita nito. Marami na nagtopic na malalaking stream media. Kaya sa lahat po ng hindi pa nakakapanood, ito ho, samahan niyo po ako. Panoorin hanggang dulo ang vlog na ito. Nako! Tingnan niyo kung paano magsisi itong si Sara Lustay Duterte, nagmamakaawa, humihingi ng tawad dahil sa pagnanakaw niya ng pera ng taong bayan. Amin ka rin pala O ito, pakinggan niyo po, mga kaibigan. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Ayan, humihingi ng paumanhin, mga kaibigan. Sa unang entrada pa lang nitong video na ito, yan po si Sara Lustay Duterte na humihingi ng paumanhin sa pagnanakaw di umano ng pera ng taong bayan. At bukod pa rin doon, mga mahal kong taga-subaybay, napakarami ang kanyang inamin dito, napakarami ang hiningi niya ng tawad. Patapusin po natin mga kaibigan at lilinawin po natin ito. Eto. Go ahead. Kung tinulungan ko, mahalal, si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Ano mo yun? Kung hanggang ngayon ay marami pa rin Pilipino ang nalulunod sa baha nang dahil sa malawakang korupsyon. Patawad. Kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Aba. Patawad. Kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos
ang kita ng bawat pamilya. Ano pa? Patawad. Patawad daw. Kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain, Patawad. patawad. Kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay Patawad. dahil Mhm. sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Patawad. Diyos ko puro din ang bubudol na naman ito. Itong si Sara Sayad Lostay Duterte. Mga kaibigan, maliwanag po diyan. Siya po ay nagmamakaawa, humingi ng tawad sa taong bayan. Ang dami niya akong sinabi. Hindi ko na uulitin yung mga hinihingi niya ng tawad. Na yan ho ay binabaliktad niya ang pangyayari. Ibig sabihin ho nun, ang mga sinasabi niya ay ang mga hinihingi niya ng tawad ay yung mga nasabi niya ho ay pawang imahinasyon niya lang po. Mga kaibigan, para siraan ang ating mahal na Pangulo, mga kaibigan na nagtatrabaho ng tunay at tapat. Aba, pansinin niyo ho. Ang dami niyang sinabi na humihingi siya ng tawad. May kulang sa Sayad Lostay Duterte. Dapat sinabi mo pa, ako ay humihingi ng tawad dahil ninakaw ko ang pera ng taong bayan. Di umano. Confidential funds yan. At marami pang iba na paraan. Kulang pa rin yun. Dapat sinabi mo rin diyan para maging malapit sa katotohanan ng iyong mga pinapalabas na fake news. Dapat sinabi mo rin patawad sa mga naging biktima ng EJK killings na tinaniman mga kinitil ng buhay. Patawad! Dapat sinabi mo rin yun Sara Lostay Duterte. Ito pa rin. Dapat sinabi mo rin patawad sa aking pagpapakalat ng anumang fake news laban kay President Bongbong Marcos. Yan ang tama. Ha? Di ba mga kaibigan? Kaya't maliwanag po dito, disclaimer lang. Mga mahal kong taga-subaybay, na itong si Sara Lostay Duterte ay humihingi ng tawad sa taong bayan dahil di umano sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan kung kukumplituhin niya ho itong mga sinasabi niya na patawad. Anak ng katakot-takot. Dabagay, maniniwala sa iyo, Sara Lostay Duterte, ang iyong mga tagasunod. Gabi na yan. Pero itong mga kapwa ko na matitino pa, na sa mabuting pag-iisip, hindi mo mabubudol yan. Kung sino pa ang nagtatrabaho sa Republika ng Pilipinas, busy sa pagtatrabaho, ay babaliktarin mo ang pangyayari na pinapalabas mo na ikaw ay nagtatrabaho ng tunay at tapat sa Republika ng Pilipinas at si Bongbong Marcos na mahal namin Pangulo ang gusto mong palabasin ay walang nagawa sa gobyerno. Ayun ang ginagawa mo, Sara Lostay Duterte, sa Republika ng Pilipinas, being busy Vice President. Magpakalat ng fake news. Matatapos na lang ang termino mo. Ay, hindi ko lang alam kung matatapos ang termino mo. Dahil may impeachment, may mga kaso ka pa. Ibig kong sabihin, kung hindi man matapos ang termino mo, o matapos man, ano ba ang nagawa mo? Ano ba ang nagawa mo sa Republika ng Pilipinas na patuloy na pinapasildo ka ng taong bayan? Ano ba? Mga kaibigan, i-comment nyo dyan kung ano ang nagawa sa Republika ng Pilipinas nito. Si Sara Lostay Duterte. Ang maliwanag po dito, ayon sa balita na ito, kung susuriin po natin, ay binahay ko po sa inyo, Sara Lostay Duterte, humihingi po ng tawad sa mga nagawa niyang kasalanan kung kukumplituhin niya ang tunay na sinabi niya. Kaibigan, isang like sa video na ito. Pwede po kayo mag-share. Muli po, bye-bye. Palakpak.